Mga iga na arestong suspect sa pagpatay sa magtiyahing isinilid sa freezer sa San Pablo City, Laguna, umamin sa krimen. Hawak na ngayon ng Isabela Police ang suspect na si Ben Fajardo Cruz. Darito ang report ni Emil Subangil. Sa inupakan niyang bahay sa isang liblib na barangay sa San Mateo, Isabela, nadakip ng Intelligence Division ng Isabela Provincial Police ang suspect na si Ben Fajardo Cruz alias Bayani Pagaduan Corpus, tubong Talavera, Nueva Ecija. Siya ang 45 anyos na welder na itinuturong pumatay sa magtiyahing kahera na sina Leticia Lupian at Vilma Bandilao na natagpuang nakasilid ang mga bangkay sa loob ng isang chest-type freezer sa pabrikang kanilang pinagtatrabahuhan sa San Pablo, Laguna. Naamin ko naman po yung nagawa ko po sa lahat. Tawarin na lang po nila ako dahil hindi ko naman na po ayang ibalik yun. Hirap lang kasi ako, sir, kaya ganun. Hirap na rin po ako magtrabaho. Sa salaysay na ibinigay ng suspect sa mga pulis, mistulang nagdilim daw ang kanyang paningin, makaraang lait-laitin at tanggihan daw siyang makabale ng 500 piso ng mga biktima na anya ay para sana sa anak niyang may sakit. Pinalo ko po ng martilyo, sir. Tapos po, lagay ko po sila sa freezer. Ginawa niya raw ito para sandaling kubli ang krimen at makalayo sa crime scene. Ispatan ng ating mga barangay intelligence network, and then kinapitalize ngayon ng ating kapulisan at saka ng intelligence. So nung na-confirm na nga sa kanila pinuntahan at hindi naman nag-resist ng arrest. Nang i-verify ng Isabela Provincial Police ang suspect, lumitaw na may standing warrant of arrest pa ito matapos na masangkot sa 4 na kaso ng pagpatay at robbery hold-up sa Nueva Ecija noong taong 2008. Si Cruz ang itinuturing na ikalawa sa listahan ng mga most wanted sa Nueva Ecija. Itong tao na ito, kung titignan natin, mukha siyang hindi siya makabasag pinggan. Pero inside his character, nandun ang kanyang criminal instinct. So, very dangerous itong tao na ito. Para sa Unang Balita, Emil Subangil, reporting. Puspusan na po ang paghahanap sa mga nawawala sa flash flood sa Davao City. Kabilang sa mga hinahanap ang isang sanggol. May live report si Bernadette Reyes. Bernadette. Rhea, isang 3 buwang sanggol ang isa sa mga pinaghahanap pa rin ng search and rescue team na pinaniniwala ang inanod ang malakas na agos ng tubig sa nagdaang flash flood dito sa Davao City. Tukoy na ng mga magulang kung saan nila huling nakita ang 3 buwang gulang na anak na si Mark Louis Falomar. Pinaniniwala ang natabunan ng ilang bahay ang huling kinakitaan kay Mark Louis, pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga magulang na makikita pang muli ang anak. Hinahanap din si Zaldi Supa, ama ng isang 2 taong gulang na bata na namatay din sa flash flood. Huling nakausap si Zaldi ng kanyang misis ilang sandali bago ito anuri ng malakas na agos. Tuloy naman ang relief operation para sa mga nakaligtas. Siksikan sa mga evacuation center. Dito nakilala namin si Josephine Concepcion na anumang oras maaaring manganak na pero wala raw pantustos sa kanyang iluluwal na sanggol. Stroke patient naman si Mila Castillo. Nagpapasalamat man siya sa pansamantalang matutuluyan, mahirap raw sa kanya na isang matandang may sakit ang mamalagi sa evacuation center. Meron na rin sana kayo mga konting gamit ng bata? Oo, mayroon na. Kaya lahat-lahat na ano. Kahapon at nung isang araw, masakit. Tapos wala kaming damit na sa baha. Ano pang kulang? Rhea, ngayong araw patuloy ang pamamahagi ng relief goods ng lokal na pamahalaan. Mahigit 10,000 mga relief packs ang ipapamahagi. Samantala, inaasahan ring pupunta dito si Vice President Jojo Marbinay para rin mamahagi ng mga relief goods. Rhea? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Nag-ulat live mula sa Davao City. Philippine Ascals, nakabalik na ng bansa. Dumating po ang Philippine football team kagabi mula Colombo, Sri Lanka. Pagod man, masaya pa rin daw ang grupo sa resulta na naging laban nila kontra Sri Lanka sa first leg ng 2014 World Cup qualifiers.
tabla ang laban ng dalawang koponan sa score na 1-1. Magiging abala naman ang ASCAR sa paghanda sa second leg ng laban. Gagawin po yan sa Rizal Memorial Stadium sa darating na linggo. Mga naninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila pagmumultahin na simula ngayong araw. Para sa detalye, may live report si Oscar Oida. Oscar. Rhea, nandito tayo ngayon sa may monumento at ilang minuto pa lamang nakailipas nang makita natin magsipagdatingan na dito ay yung mga tinatawag na environmental officers ng MMDA na magsasagawa o maglulunsad ng kanilang kampanya laban sa paninigarilyo sa publiko. Itong monumento, Rhea, itong nilalagyan natin isa doon sa mga tinatawag na concentration areas na tututukan ng MMDA para nga sa kanilang kampanya ngayong araw. Ilan pa dito ay ang Farmers Cubao, ang POEA dyan sa may Robinson's Galleria area, ang Pasay Taft Rotonda at ang buong kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Kaugnay nito, Rhea, ay mahigpit na ipagbabawal ang paninigarilyo sa mga tinatawag na public areas. Kasama dito yung hospital, mga medical clinics, schools, shopping malls, mga movie houses, mga bars and restaurants, pati na yung mga pampublikong sasakyan. At kaugnay niyan, Rhea, ay inaasahang magde-designate ang MMDA ng mga smoking areas na may nakalagay nga kung saan may nakalagay na mga ashtrays para nga mas mayosihan pa o makapagsigarilyo ba yung mga naninigarilyo. Pero simula ngayong araw, hindi na raw papapigil pa ang MMDA sa panguhuli, Rhea, at yung mga mahuhuli sa kanilang first offense ay magmumulta ng 500. Pero kung walang pera yung offender, ay maaaring magtrabaho na lamang to ng 8 oras sa community service. Para sa second offense naman, Rhea, aabot sa 1,000 ang fine, at kung sa pangatlong offense na ay 5,000 piso naman ang fine. Na lubos na nababahala ang MMDA, Rhea, dahil lumalabas na 17.3 million ayon sa mga pagsuri ang mga Pilipinong naninigarilyo. At kung gastos naman daw ang pag-uusapan ay aabot daw sa 4 billion pesos ang nagagastos ng mga Pilipino dito lamang sa Metro Manila dahil sa paninigarilyo. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida, nag-uulat live mula sa monumento. French President Nicolas Sarkozy hinila ng isang lalaking kinamayan niya sa kanyang pagbisita sa isang syudad sa southwest France. Tinangkapan ng lalaki na hatakin ng presidente palabas sa crowd barrier. Kaya naman agad siyang sinunggaban ng mga bodyguard ng Pangulo at ibinigay sa kustodiya ng mga pulis. Hindi naman malubhang nasaktan si Sarkozy. Naroon ang Pangulo para dumalo sa pagpupulong ng mga mayor sa syudad ng Toulouse. Magnitude 5.4 na lindol sa Central Japan, siyam ang sugatan. Sa lakas ng pagyanig, bumagsak ang pader at nabasag ang mga salamin ng ilang gusali. Naitala ng Japan Meteorological Agency ang epicenter ng lindol sa Nagano Prefecture na may layong 120 kilometro mula sa Tokyo. Wala namang inilabas na tsunami warning pagkatapos ng lindol. Pero nagbabala pa rin ang mga otoridad na posible pang magkaroon ng mga susunod na pagyanig. Prince William at Catherine, Duchess of Cambridge, bumisita sa Canada para sa kanilang first official tour. Lumapag ang eroplano ng royal couple sa International Airport ng Ottawa, Ontario. Doon sinalubong sila ng mga opisyal ng Canada at mga miyembro ng media. Binigyan pa ng isang batang lalaki ng bouquet ng bulaklak si Kate na nakasuot ng navy lace dress na gawa ng isang Canadian designer. 9 na araw magtatagal ang royal couple sa Canada. Layo nito na palakasin ang ugnayan ng mga Canadian at ng British monarchy. Pagkatapos po ng kanilang Canadian tour, magtutungo naman sina Prince William at Kate sa California sa July 8 kung saan lalahok ang prinsipe sa isang charity polo match. Unang chika na tayo at makakasama natin ngayong umaga ang kapuso nating si Grace Lee. Grace! Sam Pinto napili bilang Philippine Sexiest 2011 na isang men's magazine. Hindi naman daw ito inaasahan ng aktres na nasa 32nd spot lang listahan last year. Narito ang unang chikahan ni Katatibayan. Gulat at halos hindi nakapagsalita
nagsalita si Kapuso star Sam Pinto nang malaman niyang siya ang official Philippines Sexiest of 2011 ng isang men's magazine. Mula sa 32nd spot na ranking last year sa parehong magazine, siya na ngayon ang top 1. Sa lahat talaga ng tao na nag-support, grabe. Sabi, sobrang sa kanila to. Hindi naman kagulat-gulat dahil always busy sa pagpapaka-fit si Sam. Aside from swimming, bago niyang kinagigiliwan ang pagboxing at pole dancing. Pole dancing very sexy, not just bastos, but it's also a form of exercise. Kasi it's more on using your body weight. Pero alam niyo bang para kay Sam, ang pinaka-sexing parte ng kanyang katawan ay ang kanyang mata? Very seductive at classy raw kasi ito at kayang-kaya niyang mang-akit ng tao sa katitingin kung nanaisin. Pero may iba pang konsepto ng kaseksihan na gustong ikampanya si Sam, higit sa panlabas na itsura lang. A lot of people think being sexy is physically, like having big boobs, big butts, super curvy. For me, it's not just that. You can be sexy by being confident in yourself, being happy for who you are. Sa July 14, nakatakda siyang koronahan bilang Philippine Sexiest and Finest of 2011. Kasunod ni Sam, pasok din sa top 5 ng Philippine Sexiest sina Marian Rivera, Angel Locsin, Christine Reyes at Solen Yusaf. Nasa top 6 to 10 naman sina Katrina Halili, Jeneline Mercado, Iwa Moto, Jackie Rice at Ellen Adarna. Para sa unang balita, Katatibayan reporting. Lady Gaga itinanghal bilang this generation's Queen of Pop na isang sikat na music magazine. Ayon sa magazine, si Lady Gaga lang naman ang may hawak ng highest total airplay ranking for the last 3 years. Si Lady Gaga rin ang may pinakamagandang performance sa Billboard Top 100. At siya rin ang may highest grossing digital sales. And to top it all, si Lady Gaga ang artista na may pinakamaraming online followers kung pagsasamahin ang kanyang Facebook at Twitter account. Nagsisimula pa lang po tayo sa ating showbiz kwentuhan. Balik muna tayo kay Igan. Salamat, Grace. Ang latest sa masalagay ng trapiko, narito po si Love Anyuver. Love. Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po ang ating daloy ng trapiko sa umagang ito ng Biyernes. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan. Dito po sa may area ng monumento, makikita naman po natin, dagsana po ang mga sasakyan, pero at least medyo nakakadamubis pa naman po sila at hindi pa masyadong malaki ang abala. Yun naman patungo po ng EDSA, wala rin hong kaproblema, tuloy-tuloy pa rin ho ang kanilang pagbiyahe. Via GMA Traffic System naman, tunguhin natin po ang EDSA Balintawak. Makikita natin ang magkabilang lane. Yan pong kaliwang bahagi ay patungo sa amin, patungo po dito sa monumento na medyo may konting pagbagal na. Ang kanang bahagi rin po may konting pagbagal na rin pong nararanasan. Sa may EDSA Kamuning, doon walang pagbagal dahil nakasteady yung mga sasakyan. Mahaba naman po ang prosesyon ng ating mga motorista. Diyan po sa kanang bahaging lane, yan ho ay patungo ng Makati and South area. Dire-diretso na po yung habang pilang yan. Ang mahabang pilang yan hanggang EDSA Cubao. Ang kaliwa naman patungo ng Norte at Monumento, napakaluwag naman. Sa may intersection ng McKinley Road at 26th Street, makikita ho natin ngayon ang maayos na naman pong daloy ng trapiko, lalo po yung kanang bahagi patungo ng C5. Yung patungo ng Bikutan, mas dagsapo ang mga sasakyan. May coding ho tayo ngayong araw, mga plaka ho nagtatapos sa numbers 9 and 0. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin panigisang Reyna ng Kalsada, Love Anyuver. Smile naman dyan and now, fine. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Love. At ang init namin mamaya, inihina ng biktima ng summary execution at tagpuan sa Dimasalang Bridge sa Sampaloc, Maynila. At isang sasakyan nawasak matapos sumalpok sa isang pader sa Quezon City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.